binabanggit na social engineering, mga kasambay, take note. Ano ba ito? Bakit may social engineering pa? Anong ibig sabihin itong social engineering? Medyo komplikadong paksa ho to, medyo komplikadong it's a complex term. Pero basically what social engineering is, it's the tactic of manipulating, influencing, or deceiving a victim in order to gain control over a computer system or steal personal and financial information from yung tina-target ho nilang victim. So ito ho yung paggamit ng mga pino-profile ho tayo para ho naman magmadali sila makakuha ng mga information sa atin na gagamitin nila later on for their scams. Kung profiling pala bawat tao, kung sino yung target mo, parang ganon. Ayun, ako po, sige, Miss Jackie, tuloy natin. Alam ko, marami tayo nakastand din mga tanong. Go, please. Thank you, Miss Yes Jackie. po. Okay. Kung pwedeng, Asik Aboy, no, can you tell us how these yung social engineering attacks work? Kung ano pong ginagawa nila para tayo po ay maloko? Asik Aboy. Marami hong pamaraan yan. Pero basically, the general tactic is it uses psychological manipulation sa ating mga biktima to trick users into making security mistakes or giving away their sensitive information. So, marami ho silang ine-exploit na mga traits. For example, dito sa Pilipinas, yung mga regional traits, or pag halimbawa naman it's a specific province. So, marami ho talaga silang ini-employ na mga iba't ibang mga tactics para ho makakuha ng information natin. And later on, these informations would be used either to compromise or get a hold of your financial information, or, better equip themselves para naman ho pag i-scamin na ho kayo, whether it's the love scam or other scams, yun ho talaga yung pakay nitong mga masasamang loob na to. Nako, sige, Miss Jackie. Itutuloy ko yung pagtatanong, Miss Jackie, no po. Yung may binabanggit kasi mahina yung ano mo kaya napasok ka. Ano ba yung example ng weak points doon sa mga user para at least mas lalo tayong ma-inform na usually target ng mga hacker na ginagamit nila para ma-access yung mga sensitive data natin? Naku, marami ho. Pero ilimit na lang natin dito sa konteksto ng ating bansa sa Pilipinas. Ang mga kaugalian ho natin na madalas ine-exploit ho ng mga masasamang loob nito is yung pagiging maawain natin, or yung us Filipinos are very caring. And second ho, yung pagiging mapagmahal ho natin. Kaya nga ho nauso sa atin yung mga love scams ho natin. So these are the things that the evil threat actors exploit in our country. Yan. So yung mga yung love scam, Miss Jackie, tama. Oo, love scam. Yes po. Madami po akong naririnig na yung isang nakilala ko yata nung isang araw, meron siyang kinakwento na yung isang kaibigan niya, parang 150,000 na po ang nabigay niya doon sa isang tao na sabi raw magpapakasal raw sila. Ganyan. So yun, magbigay muna ng 50, hindi lang 150, 350,000. Nung 350,000 na, syempre hindi na bumalik, hindi na talaga magpapakasal, parang niloko na at naiwan, parang ganyan. Pero syempre, ang mga Pilipino, yung iba talagang umaasa sa mga ganito, no? That's correct. Asik Aboy, ano namang klase? Yes, po. Sorry. On a global scale talaga ang kasi sa ating mga Pilipino, yun yung mga traits natin loving and caring. Pero on a global scale, yung sa buong mundo ang mas ine-exploit talaga is yung talagang yung greed ng bawat tao. I think it's a common trait na meron talaga yung mga bawat tao sa mundo na they try to exploit your greed na if you're going to gain something na disproportionate do sa ibibigay mo. Parang may inganyo ka. So yun yung on a global scale naman yun ang in-exploit nila na trait.